Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentohan po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, makibalita po tayo mga tambay. Talagang nakakainggit po magkaroon po ng katulad po ng mga politiko o lingkod bayan sa panahon po natin na hindi po natin dinadanas karamihan sa ating mga bayan, syudad ang ganitong sitwasyon kung paano po maglingkod. Nakakainggit lang po dahil meron pong politiko katulad po sa Davao City, sa kabila po ng kanila pong dinadanas, nagkaroon po sila ng malaking sunog sa kanilang syudad. Pero yung mga kababayan po natin sa Davao City ay talagang 100% po ang paggawa at pagtulong ng kanila pang local government ng City of Davao. Nung nakaraan po, nakita po natin kung paano po asikasuhin ng mayor na si Sebastian Baste at siyempre po si Rigo, ang vice mayor. At ngayon naman po si Congressman Pulong Duterte naman po ang talagang tinututukan po ang mga problema. At ang mga kababayan natin sa Davao City ay talagang hindi mo makikita ang pagiging sinasabing dalamhati at kalungkutan sa mga kababayan natin sa Davao dahil po sa napakagandang systematic at maayos na paglilingkod ng mga nakaupo sa Davao City. At sa kabila nun, di po ba, nakapaghatid pa rin po sila ng tulong. Ang Davao City ay nakapaghatid po ng tulong sa mga kababayan po natin na salanta ng napakalakas na lindol sa Cebu. At truck po ang naipadala po nila. Hindi po bababa sa 20, I think, 20 na truck na malalaki. Mga kababayan, I think, dump truck po yata yung dinala ron. At patuloy pa rin pong gumagawa ng tulong ang ating Vice President sa Cebu. Ganyan po ang totoo at napakagaling at magandang lingkod bayan na kailangan po natin sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Pakinggan po natin at panuorin po natin ang nangyayari po ron. What's up mga boss? Mga bayan, nandito na si Pulong Duterte. Marhan Imbong. Naik kung Pulong? Uli na? Taas taas. Ayan, shoutout si mga vlogger nila Parhan o si Bisfil mga kabayan, no? Ayan, so inintay yung pagdating ni Pulong mga kabayan, ha? Nandito kasi si Pulong Duterte. Ayan. So, abang-abang lang po tayo yung paglabas po ni Pulong. So, nandiyan pa kasi sa loob si Pulong Duterte mga kabayan. Yan mga kabayan, paglabas po ni Pulong. Sir Jay. Namuna ko ninyo, may mangita po karahay kaldero. Ang plato ko sarag dito, nabdala mo ka. Yan, salamat ko. Kunti lang kapitan ninyo, na ikinahanglan. Naraman ko dire. Nakapod akong anak, si Rigo, ganun man, di ba? Igdili, latusan ninyo. Una ko ninyo. Salamat po, salamat. Si Pulong Duterte mga kabayan, nandito siyempre. Pinaalanan ko lahat ng mga napikuhan ko ng sulok. Kuha tayo ng apelido. Ngayon lang po tayo nakapagpuan muli, no? May ginagawa tayo mga kabayan. Yan
Yan po mga tambay, talagang asikaso po nila at talagang yung pagtulong po ng pamilya Duterte, lalo-lalo po sa nasasakupan po nila ang Davao City. Nakita niyo po mga tambay, masaya pa ang ating mga kababayan doon. At nakita niyo po yung kanila pong tinutuluyan ay talagang hindi po sila mababasa man lang ng ulan. Mga kababayan, napakalaki po ng pinaglagyan po. Parang parang isang stadium o isang cover court, mga ganon. At meron pa mga tent. Yun ang napakaganda. May mga sarili po silang privacy. At diyan naman po ay nakikita natin na susolusyonan pa rin po nila yan. At bibigyan po ng mga tulong yan para po maibalik man lang kahit papaano ang kanila pong nawala na tahanan. Bibigyan po yan. Nakakatsak po tayo na bibigyan po yan ng suporta ng city ng Davao City, mga tambay, city government. At hindi po yan pababayaan ng mga nakaupo po ng mga Duterte. Lalo-lalo po, pinuntahan na po ni Congressman Pulong at nahandyan po ang suporta rin ng local government, ng LGU, siyempre po, ng pangunguna ni Baste at ni Rigo na Vice Mayor, mga kababayan. Kaya nakita nyo po yung difference. Samantalang sa mga ibang lugar, ibang syudad, di ba? Nakikita po natin, hirap na hirap po ang sitwasyon ng mga nagkakaproblema po, lalo po yung mga nasunugan, di ba? Hirap na hirap, nagmamakaawa, humihingi ng tulong sa mga local government. Ay hirap na hirap po nilang tulungan ang karamihan ng mga local government natin sa LGUs. Samantalang dito po sa Mindanao, katulad po ng Davao City, ang mga kababayan po natin doon ay parang hindi natin nakikitaan na sila'y nagdadalamhati sa nangyari pong napakalawak na sunog na nangyari po sa kanila. Dahil nga po sa galing at suporta na binibigay at maayos na pagpapalakad at pagpapatakbo ng gobyerno po sa Davao City. Mga kababayan, yan po ang napakaganda po sa isang lingkod bayan. Kung mga totoong lingkod bayan, hindi yung namumulitika at sinasabi nagbabalat kayo lamang. At makikita mo kasi ang isang bayan o isang probinsya, pagka hindi po korap ang namumuno, umaasenso at gumaganda po ang syudad. At ang mga tao po at ang mamamayan ay hindi po lumalaki at lumalala ang mga problema. Hindi po ba? Talagang kasi kung talagang ang pamilyang ito, katulad po ng pamilya Duterte, ay mga pangit at hindi maganda ang ginagawa na paglilingkod, hindi po tatangkilikin yan. Never po tangkilikin yan ng mga kababayan nila. Hindi po ba? Kaya lang, sa galing at husay nilang maglingkod, never silang napalitan. Hindi po ba? Kahit po gastusan ng kalaban ang mga sinasabing para lang matalo itong pamilya na ito. Pero wala pa rin po Olats pa rin po sila, mga kabayan. Kaya dito po mga tambay, maipagmamalaki po talaga ito ng buong Pilipinas at syempre po, lalo-lalo po ng mga kababayan natin sa Davao City. Mga kababayan, nakikita po nila yung talagang kagalingan na sila ang nakakaranas sa kanilang probinsya at sa kanilang syudad. Kaya nga sinasabi nga po natin mga tambay, nakatutok na sila sa problema nila at binibigyan nila ng solusyon at tulong ang mga kababayan nila. Sa kabila nun, nakakagawa pa sila ng kabutihan. Katulad po nung sinabi nga po natin nung una na nakapaghatid na sila ng napakaraming tulong sa Cebu sa naapektuhan po ng malakas na paglindol. Bakit hindi natin nababalitaan? Bakit ang Davao City nababalitaan natin madalas na tumutulong? Kahit po nung panahon po ng Yolanda, nahandun po ang buong puwersa ng Davao City sa pagtulong. Bakit po yung nasa Luzon? Hindi man lang natin nababalitaan yung nasa Luzon. Katulad po ngayon, ilang araw na po ang nangyari sa paglindol. Wala po tayong nakikita man lang sa mayayamang syudad sa Luzon, katulad po ng Makati na nagpapadala po ng truck na tulong, suporta sa Cebu
napakayaman po na syudad ng Quezon City, ng Maynila, di ba, ng mga Taguig at ng mga kung ano-ano pang syudad sa ating bansa na malalaki ang ekonomiya. Hindi po ba? Yung mga Pasig na yan, Taguig, di ba? Manila, Quezon City, Makati. Hindi po ba? Nasaan ang mga suporta sa mga kapwa nila LGUs katulad po ng Cebu? Samantalang ang Davao City ay nakapagdadala na at lahat halos ay natutulungan nila. At talagang grabe po, hindi bababa sa 20 truck na dump truck. Punong-puno po ng tulong. Samantalang yung nasa Luzon na puro korupsyon ng issue sa Luzon. Bakit nasa naman kaya? Dahil ang gobyerno po ngayon ay hirap na hirap po. Tumulong dahil sa systematic na korupsyon. Bakit pati ba naman? Hindi kaya gagayahin man lang na mga LGUs ang ginagawa po ng Davao na pagtulong, lalong-lalo po sa Cebu, na naapektuhan po ng napakalakas na lindol na makababayan natin? Wala po bang gagawin man lang na hindi po natin nakikita? Kasi po, pagka umaksyon po ang Luzon, katulad po ng Makati, Quezon City, Manila, Taguig, o kasama na yung Pasig na sinasabing pamangkin ng Senate President, ibabalita po ng mainstream media yan. Hindi po mawawala yan na naghahatid ng tulong ang local government. Hindi po ba? Kaya lang, sana makita rin po natin ang mga local government, lalong-lalo po yung may mga kakayahan, malalakas po ang kanilang ekonomiya, ay pwede naman po nilang gawin yan dahil nagagawa po ng Davao City na tulungan ng Davao City ang Cebu. Bakit hindi rin kaya gawin at kaya namang gawin ng malalaking syudad at malalaki ang income? Katulad po ng nasabi natin, Makati, Quezon City, Manila, yung mga Taguig na yan, di ba? At yung Pasig na yan, di ba? Marami pa yan, mga tambay. Kaya lang, wala pa tayong nakikita. Talagang Davao City pa lang po ang nakikita natin na sumusuporta. At yung iba naman, mga tambay, baka sumusuporta, hindi lang po natin nababalitaan. Baka sumusuporta naman po. Kailangan po yan. Kailangan po kasi pagka po bugok at palpak ang gobyerno, kailangan po magbayanihan. Lalong-lalo po yung mga nasa LGUs. Dahil palpak na nga Kurap ang gobyerno Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dyan mo maasahan yung sinatawag na, dyan mo masasabi yung tatak Duterte. Iba po ang may tatak sa paglilingkod. Tatak sa serbisyo. Hindi po ba? At syempre po, may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers. Maraming salamat din po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po, yung lagi po nating hiling na sa inyo po, magsama-sama po tayo, naisama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang ating ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulo. At syempre po mga tambay, ganun din po, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahinan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po. Konting tiis lang po. Bye-bye.